gusaling ito ay tinatawag na Azerbaijan National Carpet Museum. Isa itong institusyong kilala sa buong mundo na nakatuon sa sining ng paghabi ng carpet. Ang carpet weaving sa Azerbaijan ay kinikilala bilang UNESCO Intangible Cultural Heritage ng sangkatauhan. Ang pangunahing material na ginagamit ay wool para sa tibay, silk para luho at cotton para sa lingig at string. Sa pagtitina, gumagamit sila ng mga natural na tina na hinango mula sa mga halaman, ugat at insekto upang kulayan ang sinulid. Ang mga karaniwang mga tina ay kinabibilangan ng balat ng pomegranate para sa pula, indigo para sa blue at walnut husk para sa kayumanggi. Kung makikita mo ay isang komplikadong pattern na may maraming kulay at kahanga-hanga kung paano nila nasusundan ito. Ang mga pattern ay madalas na iginuhit sa isang papel na tinatawag na nakish bago mag-weave. Kasama sa mga pattern na ito ang mga geometric na hugis, mga disenyo ng bulaklak, mga hayop o mga eksena mula sa pang-araw-araw na buholikong kahulugan. Ang mga Azerbaijani carpet ay karaniwang hinabi ng patayong mga habihan na tinatawag na dara na humahawak ng mahigpit sa strings. Pinakakaraniwang pamamaraan ng knotting ay ang double knot or Gordi's knot o tinatawag na Turkish knot, kung saan ang sinulid ay pinakaikot sa dalawang thread para sa lakas at tibay. Tinatali ng weaver ang bawat buhol sa pamamagitan ng kamay at pinuputol ang sinulid para likhain ang tumpok. Katapos ng isang hilera ng mga buhol, ang isang weft thread ay pinapasa sa mga warp thread upang masecure ang mga buhol sa lugar. Ito ay pinupukpok ang parang suklay na kasangkapan upang higpitan ang paghabi. Ang pile ay pinuputol ng gunting upang matiyak ang pantay sa ibabaw na nagpapaganda ng kalinawan ng disenyo. Ang kumpletong carpet ay hinuhugasan upang pagandahin ang mga kulay nito at palambutin ang mga fibers. Ang tawag sa tradisyonal na pagkain nito ay tinatawag na Three Sisters Dolma. Ang preparasyon ay inaalis ang mga laman sa loob ng talong, kamatis at American pepper at pinapalamanan ng karne at mga herbs at niluluto ito sabay-sabay sa mahinang apoy. Itong napakanipis na tinapay ng Azerbaijani na may palaman sa loob na tinatawag na kutab. Ang mga kutab ay maaaring palamanan ng iba't ibang uri ng palaman tulad ng gulay, karne, herbs at keso. Ito ay tinitiklop sa isang kalahating bilog na hugis pagkatapos niluluto ito sa isang flat iron griddle with butter hanggang mag-brown ang kulay. Ito ay tinatawag na fire mountain ng Azerbaijan na kilala sa lokal bilang Yanardag na isinalin sa nasusunog na bundok. Ito ay isang natural na sunog ng gas na patuloy na susunog sa loob ng maraming siglo. Ang fire mountain na ito ay matatagpuan 25 kilometers sa hilaga ng Baku malapit sa Absheron Peninsula. Ang sunog ay sanhi ng natural na pag-agos ng methane gas mula sa underground reservoir. Habang ang gas ay lumalabas sa pamamagitan ng mga bitak sa lupa, ito ay kusang nasusunog kapag nadikit sa oxygen. Ang pinakamainam na oras upang bisitahin ay sa gabi. Ang apoy ay maaaring umabot ng hanggang 3 metro ang taas at ito ay nasusunog 24 hours a day in 365 days a year. Ang mga flame towers na ito ay isang trio ng mga nakakamanghang skyscrapers sa Baku na sumasigasig sa makasaysayang pagkakilanlan nito bilang lupain ng apoy. Ang tore ay may taas na mula 28 hanggang 33 palapag na may pinakamataas na 182 meters. Ang isang tower ay nagsisilbi sa isang tiyak na layunin tulad ng luxury apartment tower, hotel tower at office tower.
Ito ang lumang pader ng fortress na tinatawag na Ecgereshehir o Lumang Lungsod sa Ingles, isang UNESCO World Heritage Site at ang puso ng kabisera ng Azerbaijan. Ito ay tinatawag na Maiden Tower, ay isa sa mga pinaka-iconic na landmarks sa Baku na matatagpuan sa loob ng Old Town. Ang eksaktong layunin nito ay nanatiling pinagpatalunan na may teorya mula sa pagiging isang pagtatanggol na fortress o isang templo ng apoy. Old Town ay parang isang open museum. Makikita mo dito ang world's smallest books na may mga sukat na 1 inch and 1/2 inch, ang Cervantes Palace Complex, bathhouses, residential houses, hotels at souvenir shops. Ang hotel namin ay sa loob ng Old Town, napakahandi sa paglilibot. Ang nag-design ng gusaling ito ay si Architect Zaha Hadid. Siya ay isang British-Iraqi citizen. Ang inspirasyon niya ay parang likido ng long sharp edges. Ang structure sa labas ay napalibutan ng isang malaking open plaza na nag-i-enhance ng futuristic appeal. Ang gusaling ito ay ginagamit bilang exhibition hall, auditorium, conference hall at museum. Ang parisukat nito sa loob ay 57,500 square meters at minimalistic ang kanyang design. Ito ang Martyrs Lane na nagpapagunita sa mga sibilyan at sundalong napatay sa panahon ng pagsugpo sa militar ng Soviet noong Enero 20, 1990 na kilala bilang Black January. Ang puso ng Martyrs Lane ay ang walang hanggang apoy na sumisimbolo sa alala at diwa ng mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Azerbaijan. Ang apoy ay napapalibutan ng hexagonal na estruktura na pinalamutian ng tradisyonal na motif ng Islam. Ito ay mga vintage classic cars na pinapakita sa Car Museum sa Heydar Aliyev Center. Ang eksibisyon ay nagtatampok ng isang hanay ng mga iconic na sasakyan mula sa iba't ibang panahon at rehiyon, kabilang ang mga sasakyan sa panahon ng Soviet, mga klasikong European at mga alamat ng Amerikano. Ang exhibit ay naglalaok ng insight sa kung paano umunlad ang mga kotse sa mga dekada at epekto nito sa kultura at teknolohiya. Ang susunod na henerasyon ay isang electric car at ito ay nagpapakita kung paano ang mga tao ay ingenious. Hello, travel buddies and friendships. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, and share. For those who are new to my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much.